Si John ay halos 5 oras naghintay, kaya nakatulog ito sa kalsada. Si John ay hindi sumama sa pamimili ng damit ng kanyang asawa dahil ang akala niya mabilis lamang ito. Nabogos si John ng kanyang asawa na sinabi sa kanya, saglit lang daw ito. Mas naniwala si John sa asawa niya kesa sa kumpare niya na laging kinukwento sa trabaho na ang mga babae ay matagal mamili ng damit. Aabutin ka ng ilang oras. At kapag may nakita ng maganda, susukatin ang damit na kay tagal biglang sasabihin, babalikan ko yan, ikot muna tayo hanggang sa bandang huli. Paikot-ikot na lang kayo at wala kayong nabili. Galit na si John kakahintay ng matagal sa kanyang asawa. Makikita na kumukunot na ang noo ni John kakahintay. Naghahalo na ang gutom at inip kay John pati ang antok dahil kakauwi lang ni John galing trabaho at panggabi pa ito sa trabaho. Ngayon ay naisip ni John at kanya nang na-realize na hindi na talaga siya sasama kapag bumili ng damit ang kanyang asawa. Dahil nauubos lamang ang oras ni John, kakahintay, mabuti na lamang ay hindi nasita si John dahil bawal mag-park sa lugar nito at maari siyang maaksidente. Dahil alanganin ang pag-park ni John sa kanyang motorsiklo, natapos na lang lahat-lahat ang naglilinis sa kalsada na halos magli5 oras. Na din naglilinis, ngunit wala pa din ang asawa ni John. Nakatulog na si John sa tabi ng kalsada kakahintay ng matagal sa kanyang asawa at tuluyan ng nanaig ang antok nito. Maya-maya dumating na ang asawa ni John at ginising siya nito. Si John ay nagagalit. Ngunit mas galit pa ang asawa ni John dahil sila ang laging tama. Walang nabili ang asawa ni John na labis niyang kinagalit dahil ang tagal niyang naghintay tapos wala palang mabibili. Nagaksaya lang tayo ng oras at gas papunta dito at pagod kakahintay sayo. Sabi ni John na boses ay galit na galit sa kanyang asawa. Ang daming sinabi ni John na masasakit na salita na parang ayaw niyang magpaawat sa kanyang galit. Kaya naman bumulong na ang asawa ni John ng kanyang magic world. At sinabi kay John, huwag ka na magalit, may bimbang ka pag uwi. Kaya naman si John ay grabe ang ngiti habang pauwi na sila sa kanilang bahay.